Hi guys, Donation! Welcome to this video. So ngayon may nag-request sa atin na talakayin ng Xage kung ito ba ay legit o isang malaking scam. So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Ano nga ba ang Xage Pro? So, ang Xage Pro po ay isang decentralized platform kung saan nag-engage sila sa cryptocurrency trading at crypto mining para kumita ng pera sa pamagitan ng NFT access card. No, sinasabi rin nila na ito ay isang secured at reliable, profitable passive income kung saan pwede itong makapag-generate ng income at pwede kang kumita ng 2.5% daily. Ang tanong, totoo nga ba ito? Pag-uusapan natin yan maya-maya lang. Paano ka naman kikita dito? So dito mayroon kang dalawang paraan kung paano ka kikita ng pera. Una ay sa pamagitan ng pag-i-invest. Once kasi mag-invest ka dito sa loob ng Xage, araw-araw kang kikita ng 2.5% na mayroong duration na 160 days. So ibig sabihin, kung kukumputin natin yan, na 400% ang profit na makukuha mo. For example, nag-invest ako ng $300. Overall, nakikitain ko after ng 160 days ay $1,200. To plus, every 5 days, pwede ka na makapag-withdraw ng pera. So, ganun kalaki kapatid ang pwede mong kitain dito sa pag-i-invest sa Xage Pro. No, pangalawa ay sa pamagitan ng pag-i-invite ng tao. No, once kasi na makapag-recruit ka ng tao, kikita ka ng 20% referral commission. Yan yung dalawang paraan kung paano kikita dito sa Xage Pro. Bago natin pag-usapan kung ito ba ay legit o hindi, no, sagutin muna natin yung tanong na paano ba nag-work ang reward system ng staking sa crypto at NFT? Para mas maintindihan mo ng mabuti kung paano mo malalaman kung ang isang staking ay isang scam o isang legit. Ang staking po ay isang paraan para ma-validate ang isang transaction sa pamagitan ng pag-hold ng pera sa isang network. Similar po ito sa crypto mining kung saan sa mining, mangangailangan ka ng equipment para makapag-validate ng transaction. Dito sa staking, hindi na. So, ibig sabihin, mas magaan ang trabaho dito sa staking para ma-validate ang isang transaction sa cryptocurrency o sa loob ng blockchain. Para malaman mo about sa buong information about sa staking, pwede mong panoorin ang video nito kapatid. O, sa mining, para mag-work, mangangailangan ka ng equipment. Tama? No, sa staking, mayroon po tayong tinatawag na validator client. O dito sa validator client na ito, para mag-work, mangangailangan ka ng deposit, okay? At key generator at validator. Ito na po yung tinatawag na node sa isang blockchain. At itong process na ito ay ginagamit na po sa Ethereum 2.0. Ang tanong, sa NFT rin ba mayroon din staking o mining na tinatawag? Ang sagot po ay hindi lahat. Bakit? Ang NFT kasi ay digital item. At itong mga NFT nito ay limited lang. No, katulad, meron lang silang 1,000 copies o 50 copies, depende sa digital item. So, ang tanong, bakit hindi kailangan ng staking sa NFT? O bakit hindi kailangan mag-stake sa NFT? Kapag sinabi kasing staking o mas kilala sa proof of stake, ito po ay nagva-validate ng transaction. Okay? Isa po itong node sa network kung saan sinasabi niya kung valid ang isang transaction o siya yung gumagawa ng paraan para ma-validate ang isang transaction. So dahil limited lang ang NFT items, hindi po ito makakapag-generate ng continuous transactions. Sa madaling salita, kung mayroon itong isang node sa network at sabihin natin na mayroon 35 ETH sa isang node, matetenga po yung investment na yon. Kaya tayo nag-hold ng pera sa isang network, hindi lang para makapag-validate ng transaction, para makuha rin natin yung reward per validation. No, katulad sa crypto mining, hindi tayo bumibili ng equipment para makapagmina. Okay? Dahil gusto lang natin ma-validate ang transaction. So, lahat ng nasa crypto mining, no, gusto nilang kumita ng pera. So, ngayon, ano naman? Bakit ko sinasabi ito? Kung ang isang NFT items ay walang continuous transaction, hindi po kikita ng pera yung mga taong nasa loob ng stake o mga taong nagpa-participate sa stake. Ngayon, siguro naguguluhan ka, bakit hindi sila kikita ng pera? No, pag-usapan natin yung reward system ng staking o yung ecosystem ng staking. Natanong mo na ba kung saan galing yung perang nakukuha sa staking? O sabihin na rin natin sa mining. Ngayon, kung hindi pa, ito po ay galing sa gas fee o sa transaction fee. Kaya tayo kumikita sa staking at sa mining ay dahil nagkakaroon ng transaction. Sa bawat transaction, meron po yan gas fee na tinatawag o transaction fee. For example, itong transaction na ito kapatid, meron ka makikita dito na gas price. Kung sino yung nakapag-validate ng transaction na ito, itong gas price na ito, napupunta po yan
dun sa participants ng naka-stake o kaya naman sa mining. Ibig sabihin, itong amount na ito ay reward na ibibigay doon sa nakapag-validate ng transaction na ito. Madalas, hindi lang isa yung nakakapag-solve niyan. Mga 6, minsan pa 12 miner yung naghahati-hati sa isang transaction. Ganun rin sa staking. Nagkakaroon niya ng transaction hash at block ID. Kung sino yung node na nakapag-validate ng transaction, sila yung makakatanggap ng reward o sa kanila mapupunta yung transaction fee. Ngayon, sa isang node, hindi po yan iisang tao. Marami pong naghahati-hati sa iisang transaction. Kaya sa staking, kapag dumadami yung nagpa-participate sa stake o sa isang node, lumiliit po yung reward na nakukuha nila. Ngayon, bakit kumikita ng tuloy-tuloy yung mga nagpa-participate sa staking? Kasi sa coin, continuous po yung transaction. Hindi yan tumitigil. So meaning, kung bakit walang staking sa NFT, kasi tumitigil yung transaction dyan. Dahilan ng pagkalugi ng mga investor. Nakakuha ba kapatid? Kaya nga, ang nangyayari, kung mapapansin mo, ang isang NFT items, may sari-sarili yang token. O meron yung ginagamit na coin. Kung saan yun yung ginagamit nila para naman makapag-stake. So nakakuha ba kapatid? Ngayon, pag-usapan naman natin about sa exchange, kung marangal ba ito o hindi. Kailangan ba natin itong iwasan o recommended tayo mag-invest dito? Ang sagot po ay kailangan natin itong iwasan. Bakit? Dahil masasabi ko na ito ay fake decentralized platform na hindi po nakakapag-generate ng profit galing sa cryptocurrency trading at mining na katulad ng sinasabi nila. No, paano ko nasabi? Unang-una, wala pong fixed income sa staking kasi ang reward na nakuha ng bawat participant sa staking ay nakabase sa transaction na nangyayari sa network. Ibig sabihin, hindi po ita-time sa investment mo. Okay? Para mas maintindihan mo na mabuti yung concept na nangyayari sa staking. Sa staking, meron tayong tinatawag na staking reward at reward rate. Sabihin natin, ang participant sa isang node ay 100 na katao. Sa staking, meron 3 reward na nangyayari. Depende yan sa setting na ginawa ng main o yung may-ari ng node. Una ay reward shares. O, dito naghahati-hati yung participant depende sa laki ng investment po. Sabihin natin na sa buong node, ang stake investment mo dito o stake investment ng buong participants, okay, ay 37 ETH. At ikaw naman, ang kabuong perang inilagay mo dito ay 10%. Ngayon, paano nangyayari yung reward shares? O sabihin natin, ang accumulated transaction na nakuha, o ito yung total reward na nakuha ngayong araw. Okay, $200. Ngayon, magkano yung kita mo kapag dito sa reward system ng staking ay reward share na tinatawag? Okay? Dahil 10%, okay, ng pera mo dito sa stake investment o yung naka-hold na pera sa isang node, profit 200 times 10%. Ang pera mo dito ay $20. Example lang natin to kapatid kasi bihirang-bihira yung makakuha ka ng $200. So, ganito po nag-work yung reward share na tinatawag dito sa proof of stake. Pangalawa na reward system sa staking ay yung tinatawag na fixed reward. Paano naman yung tinatawag na fixed reward? Karamihan ng staking mechanism na ginagamit o yung reward system na ginagamit sa staking ay fixed reward. Paano itong fixed reward? So, sa fixed reward, sabihin natin na ang stake investment ay 37 ETH, okay? Ang investment mo dito ay 10% ng kabuong pera at sabihin natin yung participants ay 100 na tao, okay? Sabihin natin yung reward rate na inilagay nung main na may-ari ng node ay 2.5%. Yan po yung paghahati-hatian nyo lang. Ibig sabihin, yung profit mo dito ay 20 times 2.5%. Ang profit mo lang ay $0.5. Walang pakialam dito, okay, kung malaki yung ininvest mo o hindi. Kung ano yung nilagay na reward rate nung may-ari ng node, yun lang po yung pwede mong kitain. So pangatlo ay performance based. Dito naman yung reward system naman ito ay nakadepende sa performance na isang node. Paano naman nag-work yung performance based reward system sa staking? So dito sabihin natin ng stake investment ng kabuuang member. At ito naman yung investment mo. Your investment 10% ng pera ng kabuuang pera na dito sa isang node. Okay? At sabihin natin ang participants ay 100. Sabihin natin na ang accumulated reward ay $20 ngayong araw. Okay? So magkano yung kikitain mo kapatid?
Sa normal na mining, mas mabilis mong masusolve yung key ng isang transaction, mas malaki yung reward na makukuha mo. Kaya nga yung iba, gumagastos talaga sila ng mahal na equipment, no, para mas mabilis na lang masusolve yung isang key, yung isang transaction, dahil malaki yung kikitain nila. Kapag mabagal mong masolve yung transaction o yung key ng isang transaction, maliit yung kikitain mo. Dito sa performance base, dito sa staking o sa proof of stake, ganun din. Sabihin natin, ngayong araw, mabilis nyong nakuha, mabilis kayo nakapag-generate ng key sa isang transaction. Okay? Mabilis nyong na-validate ang isang transaction. At sabihin natin, hindi lang $20 yung kinita nyo. Sabihin natin, ngayong araw ay $200 dahil mabilis nyong na-validate yung mga transaction na dumaan dun sa node. Ngayon, paano yung kitaan dito, kapatid? Dito, ang mangyayari, yung $200, hahatiin yan sa 100 na participants. Ibig sabihin, ang kita mo ngayong araw ay $2. Ganito nag-work yung performance-based reward system ng staking o proof of stake, kapatid. Itong reward system na ito ay hindi po ita-times sa investment mo. Okay? Kapag ang staking ay sabihin natin, ang investment mo ay $100 at ang reward ay 2.5% kada araw, 100 times 2.5%, yan yung profit mo. Ang tawag po dyan ay Ponzi scheme. Yan po ay isang malinaw na fake na staking mechanism. Hindi ganyan nag-work ang totoong staking reward system. Kaya kung mapapansin mo sa mga legit na trading platform, kapag nag-stake ka, hindi ganun kalaki yung kikitain mo dahil lahat yan ay nakabase sa transaction na nagaganap sa loob ng network. Maliban na lang kung mag-isa kang nag-i-stake sa isang node. Doon talaga kikita ka ng malaking pera. Pero kung marami kayong participant sa isang node, hindi po ganun kalaki yung pwede mong kitain. Isang dahilan pa kung bakit nasabi ko na ito ay kailangan nating iwasan at dahilan na ito ay possible na Ponzi scheme. Paano ko nasabi? 400% total return sa staking sa short period of time ay too good to be true. Isa pang dahilan kung bakit kailangan natin itong iwasan dahil ang platform ay hindi kilala at walang kahit anong information na possible ng pagkawala ng pera mo sa wallet mo. Okay? At ito ay hindi legitimate at hindi secured na platform para maging legit o hindi katulad ng sinasabi ng iba. Wala kang makikitang kahit anong information na nagpapatunay na ito ay isang legit. So masasabi ko na ito ay isang fake decentralized platform at fake staking platforms. Mag-iwan na rin ako ng link ng mga video na may kinalaman at same scheme katulad sa pamamaraan ng Xage. Okay? So ang review natin dito, ang Xage Pro po ay kailangan nating iwasan dahil wala itong kahit anong patunay na magsasabi na ito ay isang legit. At ito ay possible na isang Ponzi scheme na nabubuhay lang sa mga bagong pasok. At possible na pwedeng makuha yung pera mo sa loob ng iyong wallet. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masasabi mo sa platform nito? Naniniwala ka ba na pwede kang kumita ng malaki dito? O mas naniniwala ka na ito ay isang malaking kalokohan? So comment po sa baba ng video na to ang sagot mo para malaman ng mga makakapanood ng video na to kung ano yung kuro-kuro mo about dito sa tinalakay natin. So dito na tatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natutunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Llanto. I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!